Narito ang mga naniniwala, maasa, naghihintay sa mga gawa mo, pagtupad mo ng mga pangako mo sa amin. Ako'y naniniwala, narito rin po sila para magsamba sa iyo. Narito sila, Lord, para tumanggap mga paalala, pagtutuwid. And I pray, Lord, sa pamamagitan ng mga salita mo, presensya mo, ay patibayin mo ang bawat isa, palakasin mo, at magbigay ka ng mga kagalingan sa may ibang karamdaman, sama na pong emotions. I pray, Lord, na sa pamamagitan ng aralin na ito ay mabuksan ang mga kaisipan at hindi lamang po maging dagdag kaalaman o lamang tenga, hindi. Maging gabay sila sa mga pang-araw-araw, mga desisyon, aksyon at hakbang. Lord, basbasa mo mga tenga, mga kaisipan, mga puso, Lord. Hindi lamang po sa mga nakikinig ngayon, but later on this afternoon, sa mga karinig nito sa Facebook. I pray, Lord, to sanctify us through thy truth, and thy word is truth, Lord. I pray, Lord, na isulat mo mga salita mo sa aming puso. Magkaroon po lang rima. Lord, salamat. At gamitin mo ako para sa glory mo. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Reading from Deuteronomy 17, verse 16, sa English Standard Version. Only he must not acquire many horses for himself. Ito'y tumutukoy sa hari ng Israel. Or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses. Since the Lord has said to you, sabay-sabay natin basahin, you shall never return that way again. Pamagat ng aralin natin this morning is entitled, Never Again. Sabi mo katabi mo, Never Again. O sa salitang kalsada, sabi mo, wag mo lang uulitin na, pasaway ka. Pwede na kayo mo po. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi ng Deuteronomy 17 verse 16, huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo. Ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo. Sapagkat sinasabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon, lahat magsabing mula ngayon, ang daang yaon. Never again, never again, never again. Last Friday ay natapos natin ang Book of Jeremiah at ang Diyos ay nagsalita sa bibig ni Jeremiah and ang ibang mga writer or scribes kasi ang buong Jeremiah, hindi lamang si Jeremiah sumulat, about mga napipintong parusa sa bayan ng Israel. At yung maging kahitatnan nila dahil repeatedly, bagamat gusto nila makinig ng mga paalala, ay hindi naman nila pinamumuhay. And what is worse ay yung kung ano yung pinapagawa ng Diyos, kabaliktaran ang kanilang ginagawa. And after Jeremiah ay nasa lamentation na tayo, o sa Tagalog ay palaghoy. Alam niyo si Jeremiah tinawag na weeping prophet. Kumbaga masyado siyang iyakin. And ang laman ng palaghoy, lamentation, ay yung pagdadaramdam, panghihinayang ni Jeremiah. At kung nabasa nyo ang chapter 2 ngayon, ang lamentation, dahil sa consequences ng kasalanan nila, alam nyo, pati anak nila kinakain na nila. Kasi na wala nga makain eh. Titigas kasi ang ulo.
Sabi ni Jeremiah, sumama na kayo, magpasakop na kayo, kasi part ito ng punishment nyo, wag na kayo lumaban. Sumurrender na kayo. Ayaw nila maniwala. Mas naniwala sila sa mga false prophet. Kaya, Jeremiah was so grieved. Talagang umiyak siya. Kaya nga tinawag na palaghoy eh. Hindi dapat nangyari yon kung nakinig lang sila. Hindi dapat na-experience sa mga kabataan yung parusa kung nakinig lang mga magulang. Kinig lang mga leaders. So sad. Ganun parati, no? Hanggang ngayon, marami mga bata nagsasuffer kasi nga sa mga kamalian ng magulang. Kanina, nag-usap kami ni Faye bago mag-devotion. Sabi ko sa kanya, alam mo, maraming mga tao na wala na yung self-confidence, mababa ang self-esteem, na wala na ng respeto sa sarili, na wala ng tiwala, may takot na, alanganin na, magdesisyon, dahil nga, epekto ito ng kasalanan. Ang kasalanan nakakaalis ng lakas ng loob. Nakakasira ng authority. So, a lot of family are suffering dahil nga sa mga weaknesses and failures ng parents. Meron gustong i-share sa inyo lyrics ng isang awit. And ayon sa record ng Senate natin, ang awit na to ay na-translate sa 51 languages. It is not because sikat yung singer, but yung linalaman mismo ng awit. At ang singer na to ay namatay, I think, 1 month ago, 2 months ago, si Freddie Aguilar. At ang anak, yung awit na anak, na isulat ito o na-translate ito sa 51 languages. And I believe, sumikat itong awit na to, hindi dahil na kay Freddie Aguilar, but yung linalaman mismo, yung mensahe ng awit. Dahil tanggap ng maraming bansa, dahil ito yung nagiging problem ng maraming bansa. Mga kabataan, mga anak na napapariwara. And gusto ko basahin buong awit na ito, no? Hindi ko bibigyan to, no? Baka masira ang concentration nyo. Pero kung si Brother Jess ang awit, palagay ko, may dating to. Ang sabi ng lyric, ng titik o mga nakasulat sa awit na anak, sabi dito, nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. Totoo naman, di ba? Ganon ka-excited mga magulang. Kahit pagod yung tatay, nanay, pag-uwi, nandun yung ngiti ng sanggol. Grabe, nakakaalis ang... Hindi naaalis yung pagod, no? Na-overcome mo yung kabaguran. Nagkakaroon joy in the heart. At sa gabi, napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umagay na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo. So ano nangyari? Ngayon nga ay malaki ka na, ang nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, wala na magawa magulang, may sarili ka lang pagpasya, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagaway para sa iyo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y
naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong linapitan, ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, bakit ka nagkaganyan? Ano nangyari? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin, pagsisisi ang sa isip mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Pagsisi ang sa isip mo, nalaman mong ika'y nagkamali. And for the last time, pagsisisi ang nasa isip mo, nalaman mong ikaw nagkamali. Ang tanong, may tutuwid mo pa ba? Mababalik mo ba man nakaraan? Mababago mo pa ba? Hindi. Yun ang problem. And kahit alam na natin na ganun mangyayari, marami pa rin mga tatay, nanay, kabataan, ina-attempt pa rin gawin yun. Kahit alam nila, yun ang dulo. Kaya I hope tong message na to ay mag-iwalang malalim ng mark sa ating isipan na hindi lang laman utak, but mag-push tayo. At sabihin natin, never again. Kung nangyari sa akin, wag na sa anak ko. At kung nangyari sa anak ko, wag na sana sa apo ko. So going back sa text natin, may mahigpit na paalala ang Panginoon sa pamamagitan ng Moses. Of course, unang kausap niya mga hari o hari. Sabi niya, wag na kayo masyadong magpayaman o magparami ng kabayo. Dahil kung ang nasa isip mo, magparami ng kabayo, magpayaman ng store, baka utusan mo ang mga followers mo na bumalik sa Egypt. At alam nyo naman, sinagip ko na kayo mula sa Egypt. Sinagip ko na kayo mula sa nakaraan. Bakit pa kinakailang bumalik? Hindi nyo pa ba nasaksihan ang mga nangyari sa inyo sa Egypt? Why go back again? Why go back again? Meron ako dalawang bagay na gustong ipunto sa inyo sa umagang to. Ang unay, about yung text natin is, no more going that way. At pangalawa, no more living that way. Quoting isang author, sabi niya, remember the pit from whence you were dug, but no more going that way. So sinasabi ng author sa atin, okay, kung sakaling bumabalik sa isipan mo yung mga nakaraan mo, hindi natin makokontrol isip natin eh. Kaya many times, sinasabi ko, lalo yung mga nakaraan mo o sino man mga tao niyan, putulin mo na. Kasi kung may communication pa kayo, ang daming bumabalik sa alaala. Totoo ba? Ang tawag doon, soul partner, kumbaga nakadikit na sa utak mo yan. Gusto mo man lumaya, ang hirap makalaya. Kung paano kung mahina ka. So going back sa quotation natin, okay, kung sakali man hindi mo mapigilan ang utak mo na gumagala sa past mo, wag mo lang balikan. Wag mo lang ulitin. O ulit gawin. Never again. When we say never again, I want to share sa inyong 5 spiritual implication about yung phrase o words na never again. Unang-una, when you say never again, ang spiritual implication nito, it is representing a commitment
to personal growth. Pagka sinabi mong never again, sinasabi mo sarili mo, it's time to grow. Tama rin sanggol isip, tama rin baby isip, tama yung pabebe, tama rin gusto mo ikaw lang parati inaalalayan. Walang taong mag-grow pagka focus ka sa sarili mo. Tama po ba? Number 2, it's about time to have pagbabago. Not pagbabagong positive. Hindi yung pagbabago na lumalala. Positive change. Pangatlo, it's about time, pagka sinabi natin never again, it's about time you must decide to overcome adversity. Hindi parating atras ka lang atras. Suko ka ng suko. Sa mundong ito, marami tayong mararanasan. Mabigat ang laban at pabigat ng pabigat habang napipintong pagbabalik ni Lord. Huwag ka lang nakatingin sa rosas. Tignan mo rin yung tinik. May tinik sa buhay. At marami dyan, cause natin. Resulta ito ng ginawa natin in the past. Pang-apat, let it go. Move forward na. Let go of your past. And lastly, embrace new beginning. I-treat mo naman sarili mo sa fresh start. At pagka may fresh start, binibigay sa iyo si Lord, may open door, mag-decide ka once and for all, never again. That magsabi sa sarili mo, never again. But remember, God grants the prerogative to do. May free will tayo eh. Binibigyan ka ng kalayaan to do yung gusto mo. But itong warning, you cannot undo yung ginawa mo. Tama ba? Basahin nga natin, God grants the prerogative to do, but not to undo. Yun ang masakit na doon. Gustong-gusto natin magkaroon tayong kalayaan, ayaw natin magpapigil, ayaw natin pinakikialaman tayo. Okay, may kalayaan ka. Pero wala kang kapangyarihan, kakayanan para ayusin o to undo things that you have done. Like what? Meron ako bibigay sa inyong 3 bagay. Unang-una, you cannot undo evil. Amen po ba? Naalala niyo yung kwentong prodigal son? Sino pang nakakaalam yung kwentong prodigal son? Diba, sabi niya, bigay mo sa akin kalahating kayamanan. Alis ako, ayoko na rito sa bayan to. Sawang-sawa na ako. Maraming ganyan gustong lumaya. Yang iba, kahit hindi pa high school graduate, college graduate, gusto na maging malaya, ayun, kakarong anak na bata pa. Doon yung nagkaroon ng anak na, doon na na-realize, okay pa pala yung dati kong buhay sa nanay ko kay tatay. So, ganun nangyari sa prodigal son. Nang ubos ang pera, nalustay niya ang pinagkatiwala sa kanya ng kanyang tatay na kalahati ng kayamanan nila. Nakakain siya ng pagkain ng baboy. Yes, nakabalik siya, tinangkap siya. Pero, ano nangyari? Naituwid niya ba yung mali? Hindi na. Damage was done. At nagkaroon sila ng alitan ng kanyang kapatid, di ba? Nainis yung kanyang kapatid. And there are times, mga ganun bagay, irreparable na yan. Si David, dahil sa kasalanan niya kay Bathsheba, at pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba para lang makalusot sa kasalanan, anong isang parusa na prinounce ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan, hindi na aalis ang tabak sa tahanan. Yes, pinatawad siya ni Lord. Pero in consequence,
ng kasalanan, hindi na naalis yun. Minsan yung nakakalimutan natin eh. Kaya kung nararamdaman na natin consequences ang sin natin, minsan sinasabi natin kay Lord, Lord, di ba Diyos ka ng pag-ibig? Bakit ganon? Yes, papatawan ka ni Lord. Pero yung consequences, yung resulta ng kasalanan, mararanasan mo yan. At yun lang hindi matanggap ng maraming born-again Christian, kaya maraming tumatalikod uli at bumabalik. And usually, pagka bumalik ka sa past mo, mas magiging malala ka. Why? Nakakalam ka ng katotohanan eh. Number 2. Anong number 1? You cannot undo evil. Number 2, you cannot redo the imperfect work. Kayo ba, mga estudyante rito? Sino mga estudyante rito, taas ang kamay? Pagka meron ka ba na miss o nag-cutting classes dito, ngiti yung mga nagka-cutting classes, ang iba sobrang tamis ng ngiti. Makakahabol ka ba nun? Kapatid, ang daming information na bitawan sa loob ng isang oras. Hindi lang mismo yung lesson, kundi yung mga recitation, yung mga wisdom ng teacher. Hindi mo na mababalikan yun. Kaya magtatanong ko, ano ba sinabi ni Ma'am? Ano ba sabi niya? Wala na. May iwanan ka na. At kung mahigpit ang teacher mo, pag natandaan ka na ikaw mahilig mag-cutting classes, apektadong grades mo niyan. Hindi naman babawi yan. Tama ba ba? So you cannot redo imperfect work. Mga farmers, pagka nagtanim siya ng ganito lang karami, huwag siyang umasa, marami siyang aanihin. At huwag siya magsisisi kung kunti lang inani niya. Kasi kunti lang tinanim niya. Tayo rin kapatid, bakit marami sa atin? Parating kulang. Kasi hindi tayo nagtatalim kay Lord eh. Tinitipid natin si Lord eh. So you cannot undo those things. You cannot redo those imperfect work. Fault mo yan eh. Kaya ganyan lang natatanggap mo. Yun lang ang tinanim eh. Pangatlo, you cannot use neglected opportunities. Kaya nga may awit, di ba? Madalas ko nasasabi sa inyo, wasted years. How? So foolish, tama ba? I'm so foolish, parang ganun. Sinayang mo na yan eh. Pinalipas mo na eh. Kaya ang sa'yo, puros pangisayang, sayang. Ano pa magagawa nun? Wala na. Pinalampas mo eh. Kaya naalala ko, kapatid, yung prepare na ako ni Lord sa mataas na posisyon nung nasa dating organization tayo. Kasi nag-start talaga ako sa mababa eh. Secretary, section president, naging district director ako ng Sunday School. Kaya nakaikot ako sa Ilocos. Doon yata ako nakita ni Sister Teacher Shirley. And before that, bakante may election yata mangyayari noon, magbobotohan ng district mga director, linapitan ako ni Pastor Lotero, presbyter siya ng Batangas. Katatapos lang nila ng board meeting ng mga presbyter, sabi niya, Pastor Vic, ang opportunity wag sasayangin. So parang siguro nagprophecy na siya na mapopromote ako. Although, election noon eh. Siguro ginigir na niya ako. No? Gulat ako eh, gabi yun. Tiga Batangas, hindi ko man siya madalas kausap. Biglang Pastor Vic, wag mo sasayangin ang mga opportunity. And the next day, election, yung dating leader, natalo ko, ako na-elect. So kapatid, you cannot use neglected opportunity. Pag lumampas siya, ang tatay ko, parating niyang sinasabi sa amin noon, it is a water under the bridge. Dumaan na yan. Kaya sa akin, ang aking paalala sa inyo, mga nabibigyan ng posisyon, sakali man hindi mo pilyo ng para sa iyo, still, bigay mo heart mo dyan. Kasi maring testing ni Lord sa inyo yan eh. Pag nakita ni Lord, mahal mo, binigay mo best mo,
Dati ang time lalagay ka sa tamang posisyon. Sa Hebrews 2:2, sapagkat kung ang pinangusap na salita sa pamamagitan ng mga ngayon ay nagtibay. At ang bawat, kita nyo kapatid, pinagtibay Ang sabi dito, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Gets yun? Naintindihan nyo kapatid? Pagka na-establish ang isang bagay, nasabi na kapatid, dahil pagkagaling ng pang Diyos, ang sino man sumuway diyan ay tatanggap ng nauukol na parusa. Kaya pagka may nagpaalala sa'yo, tanggapin mo. Pag may inoffer sa'yo, lalong feel mo, pagbibuild ng attitude mo, ng character mo, huwag kang maangal. Kaya ngayon, biglang bumamba si Trypina, Daddy, Mami, may good news, may bad news. O anong unahin mo? Sabi niya, sige, bad news muna. Sabi ko, opportunity yan. Una, doon sa nag-resign. Mapapursue niya na talaga yung profession niya. Kasi unang love nung dati niyang kasama, teaching So talagang, sabi ko sa kanya, alam mo ang Lord, pagka magpo-promote, wala siya yung tatapakan. Nung nakita ni Lord yung ikaw, na prayer request yung promotion, ibibigay niya yung promotion sa iyo, pero wala siyang pipinsalain. So masaya yung umalis, nag-resign dahil mapupursue niya na talaga yung unang love niya, yung pagtuturo. While pre-nomote si Trypina. Kaya God willing, itong month niya to, tataas siya ng isang level pa. Blessing sa amin ng mag-asawa yan dahil i-increase din sweldo namin. So, going back sa text natin, ito'y nagpapaalala sa atin about the dangers na bumabalik ka uli sa dati mong gawi. Dati mong kahinaan ng loob. Marami kapatid, minsan na-observe ko, parang mahina loob nito. Walang katapang-tapang. Dating fear, kapatid. Dating behavior. Dating sin. So pagka sinabi natin never again, what does it tell us? Number 1, break free from past mistakes and dependency. Unahin natin dependency. Kapatid, di ba? Tayo, wala pa Kristo sa puso. Parating umaasa tayo na may mag-aabot, na may magbibigay. There are times naghahanap tayo ng church na kung saan merong ayuda. Ma-attend tayo ron, may compassion. So yun ang dating life natin. Parating aasa. Pagkang ayuda ay bibigay pagkalinggo, Lord, mamaya ka na, unahin kong ayuda. Alam niyo ba, magtatampo si Lord sa inyo? Yun na nga ang paalala sa atin sa Deuteronomy kanina binasa natin Huwag na kayo bumalik sa Egypt. Dahil sa kabayo lang, babalik kayo sa Egypt. God is telling them, it's about time. Dahil kilala nyo na ako, sa akin kayo umasa. Huwag sa dati. Yun ang ini-erase ni Lord sa isipan mga Hudyo. Stop trusting men and start trusting God. And break free from mga dating kamalian. So, ano bang linararawan ng Egypt? Bondage, slavery, yun ang buhay nila for 400 years. Kaya nga, iyak sila lang iyak. Pero mo for 400 years, umiiyak sila. Para si Jeremiah Palagoy, Lord, ibalik mo kami, dali mo kami sa ariling bayan. Nung tinugol ni Lord ang Christ nila, pinadala si Moses, pinadala si Aaron, nung lumalakad na sila sa wilderness, at kasalanan din nila, kahit umabot sila ng 40 years sa wilderness, fault nila yun Biro mo, gusto nilang bumalik sa Egypt.
Kapatid, binigay na ni Lord ang buhay niya para sa atin. Nag-suffer siya. In-overcome niya yung shame, in-overcome niya ang betrayal. Yun ang mga naranasan ni Jesus Christ, yung pain. Why? Dahil sa atin. Din makikita niya tayo na hinugasan niya ng kanyang dugo. Gusto natin bumalik sa dati. Inalis sila ngayon kasalanan sa atin, tapos tayo naman magpipilit ay bumalik sa dati. Hindi pa ba sapat yung hirap ni Jesus Christ para sa'yo? Na dinidisregard mo ang love niya para sa'yo? Basta ka lang a-absent pagkalinggo. Basta mo lang bibitawan mga ministry na binigay sa'yo. Dahil sa pressure sa school, pressure sa anumang bagay. Ganun ba kababaw ang pagkakilala mo o pagkaunawa mo sa hardship ni Lord sa'yo? Di ba dapat sapat na, kapatid, yung vision natin sa hardship ni Lord, yung sacrifice ni Lord sa cross, para mag-break free tayo mula sa nakaraan natin? Mas mahalaga pa ba ang sigarilyo, ang bisyo, kapatid? Mas mahalaga pa ba, kapatid, yung mga tao na minahal mo? Maaaring isang araw, iiwanan ka rin yan. Ang mensaheng ito, kapatid, ay gusto ni Lord maging malaya na tayo. And He paid a dear price para maging malaya tayo. Tandaan natin, you are not of your own. Grabe, priceless ang pinambili sa atin ni Lord. And it cost His life. Ang sabi ang pag-Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo sa Galatians 5:1, it was for this freedom that Christ set us free. Pagka sinabing set us free, completely liberating us. Therefore, keep standing firm and do not be subject again. Pagka sa Tagalog, magpasailalim uli sa paging alipin sa kasalanan, paging alipin sa sugal, paging alipin sa bisyo, paging alipin sa maling relasyon. Which you once removed. Going back sa past life ko, bata pa lang ako, high school, tuto na uminom ng hard. Nag-try ako uminom ng isang, di ba uso pa yung Tupperware noon, mga tasa baso. Hati kami. I think si Isagani Mariano, yung kasama na natin sa team, si Hani ang pangalan niya ron. Hati kami ron, no? Isang lapad, tandway. Collapse talaga ako noon. Hirap talaga pagka nasa broken family ka. So, ano na lang gagawin mo eh. High school, nakatikim na ako ng marijuana. Natuto ako magsugal, elementary pa lang. Bingo sugal ko noon, pati nanay ako kabayo, elementary pa lang ako noon. Ha? Iba, pagka mahina ang authority sa bahay, authority ng parents. Yung hinahayaan ka na lang. Nung nagkatrabaho ko, mas lumalim ako sa drugs. Dati, umiinom ako ng Corex din noon. 60 ml, sini-straight ko noon. Naranasan mo ba yung Corex D? Hindi. Dahil parang wala ng epekto, 120. Sa Mercury noon, pwede ka bumili na walang resete. Kaya, sanay ako pumasok, nahay ako sa work. Peace lang kahit na may sumisigaw sa'yo. Yeah, okay lang yan. Mga downers kayo, ang tawag doon, downers.
May kaibigan kami noon, may barkada ko noon, tiga Cavite. Dadaan sa linya namin noon, no? Kukuha ng isang dakot ng yun, sa supot niya. Sobrang lakas ang loob niya. Maglalaglag sa kamay namin. Marijuana ba? Down. Tapos kami na magro-roll yun. Pre. Parang ayuda. Nadaanan lang kami. Kasi friendly ako noon eh. Madali akong kaibiganin. Parang hindi sapat. Ano ba yun? Yung binake brownies ba tawag doon? Yung cake, ginawang cake na marijuana. Kala mo cake, kainin mo, mamaya-maya, high ka na. Tatrabaho pa rin kami noon. Ang pinakamataas na inabot sa akin noon, cocaine. Ini-snip na. Hindi maganda naging epekto. At dahil sa buhay noon, binigay ni Lord ang kanyang suffer siya para sa akin. Babalikan ko ba yun? Kasi alam nyo, gusto maintindihan lahat ng magulang dito eh. Tandaan nyo, maaaring ang anak nyo hindi iimit. Pinag-o-observe yan. Pagka ganun kayo kapatid, tayo mga magulang, magiging kalakaran na ng buhay nila yon. For example, hindi ko naman alam ng mga buhay ninyo eh. For example, alam ng anak nyo, nagdi-live-in lang kayo mag-asawa. Kapatid, hindi sila magpupusigin, magpakasal. Kasi sasabihin ng parents ka namin ganun eh. Gusto nyo ba ganun na lang ang ipapasa? Nakita nyo, maraming mga kabataan mahina ang emotions. May abnormality sa buhay nila sa isip. Kasi nga, mahina ang pundasyon sa mga pamilya. At dahil sa mga ganung mga problema natin, kasalanan natin, sinikap ni Lord na magkaroon tayong pag-asa. Ang problema, ayaw pa rin natin bitawan yung mga bagay na yon na pinalaya tayo ni Lord. Tandaan nyo, may freedom of choice tayo. Choice nyo. Start making right choices. Can you say amen? At sa atin dito, maaaring merong mga pamilya dito, may mga komplikasyon sa relasyon dahil may kanya-kanya mga anak sa dating relasyon. And through the blood of Jesus Christ, nagbibigay ng hope sa atin. Huwag nating sayangin yun. Kaya magpatuwid tayo. Magpaayos tayo. Kasi nakita natin ang resulta ng mga kamalian natin in the past. And it could affect yung mga anak natin ngayon. Anong gagawin natin? Gusto mo ba lumala o gusto mo maayos? Ito ay a message. Never again. Never again magpa-alipin ka uli sa mga bagay na kung saan pinalaya ka ng cross. Number 2, pagka sinabi natin never again, start trusting God. Resting in God's care and protection. Now, pagka sinabi natin horses, sa unang panahon kasi, ginagamit ang horse talaga sa war. Kaya nga ang sabi ng Psalms 20 verse 7, some people trust the power of chariots or horses, but we trust you, Lord. Okay, marami sa atin dito, magagaling sa business, magagaling sa work, magaling ka dumiskarte, grabe ang utak mo, mataas ang pinag-aralan mo. Kapatid, ingat. Baka matali ka na doon sa ganung klaseng pag-iisip na magtiwala ka sa sarili mo. Kaysa magtiwala sa Diyos.
Naalala nyo, kapatid, actually, naituro ko na to sa lahat eh. Yung meron pa tayong session, once a month ba yun, Claire? Special moment with the pastor. Diba, may akong ginamit na example doon? Matalino yung bata. May nakaabang na sa kanyang mga kapatid, mga colleges. Kasi gagraduate siya top ng class niya. Eh, biglang yung pastor, true story to, nagising kasi nagkakasigawan, nagkakahiyawan, iyakan. Kasi na-realize nila yung daughter nila, panganay yata yun, na napakatalino, na tutulong sa kanila makaahon sa buhay, ay buntis pala. So, sino pa tatanggap doon? Kapatid, mga matatalino rito, mga magagaling sa trabaho, stay humble and always mag-thirst ka kay Lord. Thirst ka kay Lord. Parati acknowledge mo, without Him, wala ka. Pwede mo ba, kapatid, display yung bank book mo pagka tumunog ang trompeta? Lord, ito laman ng bank book ko. Lord, ito yung mga certificate na tanggap ko. Hindi. It's about our obedience. It's about trusting God. Tama po ba? Youth, it's about i-manifest yan. Tiwala kay Lord. Tiwala kay Lord. Number 3, moving forward with a purpose. Yung message natin, I hope ma-encourage tayo lahat. It's about time to have bagong perspective sa buhay. Hindi yun kung anong kakainin na lang. Alika, Brad. Halimbawa, ikaw, anong pangalan mo, Brad? Adam? Adam. Saan si Eva? Wala pa. Halimbawa, may magtatanong sa'yo. Sasabihin sa'yo, bakit ka nag-aaral? Ano yung sasagot mo? Okay. Magkaroon ng magandang trabaho. Okay naman yan. Okay naman yan, para makatulong. And usually, yun ang sinasagot natin. Hanggang doon lang ba ang vision mo? Pagka hanggang doon ang vision mo, kapatid, ang daming hadlang sa buhay. Ang daming competition. Tama po ba? Pero mo, taon-taon ilan gumagraduate, at ilang job lang ang ino-offer. Not enough to meet lahat ng graduate. Tama ba ako, Sister Shirley? Sino mayroong mas magandang sagot dito? Hindi ko na sinasabing mali ka, Brad. Tama lang yan. Pero, taasan mo pa yung level. Sino rito may magandang sagot? Si Dante. Nakangiti si Nicole. Mukhang may magandang sagot siya. Alam, Nicole, ano mas magandang kaya isasagot pag kami magtanong? Bakit ka nag-aaral? Kahanap ng trabaho. Siyempre naman. Alam ano, hahanapin mo asawa. Tama rin naman yon. Any other answer na mas mataas ang level? Mas magbubukas ang kaisipan natin? O sa mga professional dito, ikaw, Pay, kung nga estudyante ka, tinanong ka, anong reason kung bakit ka nag-aaral? Any other answer? O nakakatatlo na tayo. Yung isa, para makatrabaho. Ano sagot? Ay, ikaw, sister. Na-inspire tuloy ako. Raquel. O bakit ka?
Okay, ganda, di ba? Tama rin naman yun. Aral ka nga, bastos ka naman. Aral ka naman, wala kang galang sa magulang mo. Di ba? It's not about job. It's not about earning bigger salary. It's about, kaya ka nag-aaral, gusto magkaroon ng character change. Tama ba? Tama ba? At magkaroon ng impact sa paligid para maging inspirasyon ka sa maraming kabataan. So ito yung pinag-aaralan natin. It's not about graduating alone. It's moving forward with a purpose. So, ang Israel, pinalaya ng Diyos sa slavery, hindi dahil sa ayaw niya ang Israel ay maging slave. Idugtong niyo ito sa mga nag-aaral, ha? Ang reason, hindi yun, basta ma-graduate ka lang ang magandang trabaho. So, ang real purpose sa ginawa ng Diyos, kaya sila ay pinalaya mula sa slavery, ay upang magkaroon sila ng bagong identity. Sariling bayan. Nag-gets nyo? Naintindihan nyo? Graduate ka nga. Kamusta yung identity mo? Kamusta image mo? Marami nga kapatid, porket nakatrabaho, mas lalong yumabang eh. Mas matindi pa mag-utos kaysa sa magulang. Mami! Daddy! Kailangan kong ganito. Demanding pa, porket nagbibigay na ng pangkuryente. Kapatid, hanggang sa mamatay magulang mo, hindi ka makakabayad. Tanda mo yan. Mula nung baby ka. Tama po ba? Hindi ka makakabayad. Kaya huwag ka magbayabang. Hindi mo kayang bayaran yung ginawa ng tatay mo at nanay mo para sa'yo. Simula nang isinilang ka. Kaya baguhin mo yon. It's not about looking for job. It's not about earning money kaya ka gustong graduate. Importante magkaroon ng character change. Bagong imahe. Ang sabi sa Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narto'y sila'y pawang naging mga bago. So this involves actively choosing to follow God's command and principles rather than being drawn back to old habits or temptation. Graduate ka nga. Sabay ng pag-graduate mo, kapanganakan ng baby. Ilan yung umaakit ang stage buntis? Diba? Realidad ba yun? Kaya ang daming mga parents, masakit ang damdamin. Wow, gagraduate na anak ko, makakatulong. Pagka-graduate, Daddy, alis na ako dito. Kasi buntis yung classmate ko. Pagsisisi. Kaya yun ang impact ng anak eh. It's not about Freddy Acalar, kundi laman ng awit. Kasi yun ang nangyayari ngayon. Meron akong gustong ibigay, dito tayo magtatapos, 15. Gusto ko, nawa ipangako mo sa sarili mo. Na never again. Unang-una, sabay-sabay natin basahin, never again will I confess or focus on I can. Di ba maraming ganyan? Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Bakit? Kasi the word says, sa Philippians 4:13, I can do all things through Jesus to strengthen me. Ito, mga dati rito, madalas yung naririnig mula sa akin. Huwag mo sasabihin, hindi ko kaya. Pagka Kristiyano ka, dapat wala na sa lingwahe mo yan na hindi ko kaya. Gawin mo. Gawin mo. Unti-unti, matututunan mo yon. Pero pagka nasanay ka, hindi ko kaya, magiging laman utak mo na yan. Hanggang sa paglaki mong trabaho,
Hindi ka tatanggap ng challenges. Kaya tatanda ka, clerk ka lang, hanggang doon ka na lang, walang promotion. Kasi bukang bibig mo, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Bigay nyo na sa iba. Number 2, never again will I confess or focus on fear. Minsan may kinausap ko leader rito. Bakit hindi mo tinanggap? Baka fear lang yan. Tatakot ka to start all over again. Tatakot ka, magkaroon ka ng bagong kaibigan ulit kasama sa work. Why? Kasi ang sabi ng Bible sa 2 Timothy 1:7, God has not given me a spirit of fear, but one of power, love, and a sound mind. Kaya yun nga ang encouragement ng kay Richard. Oh, Richard, graduate ka na, anihin mo yan. Find a new job. Isa pa, ang sweldo mo niyan, makakasuporta ng asawa. Mahilig ka pala sa maganda. Anong sabi sa Bible, Brother Julio? Pagka narinig mo ang tinig ng Diyos, boss ng Diyos, anong sabi ng Bible? Huwag mo patitigasin ang alin? Ang puso mo. Sa mga tumatanda rito, pagka narinig mo ang tinig ng puso mo, nagsasabi, huwag mo na patitigisan puso mo. Mag-asawa ka na. Baka dumating ang time, di ka lang makapagbigay ng baby. Sayang. Di nga, di ba? Ang dami rito under bondage ng fear, kaya hindi umaangat eh. Sa mga anak ko, parati ko sila pinupush. Push. Sa mga leaders dito, parati ko pinupush. Pero meron talaga ayaw magpa-push. Ay, wala mong trabaho, nahanap ka lang iba. Paano bumubuhay, kapatid, ng pamilya? Sweldo mo, 800 a month, 700 a month, 700 a day. Di ba kabuhay yan? Pag sarili lang yan. Tapos mahilig ka sa gwapo, mahilig ka sa maganda. Baka lalabas, asawa mong nagtatrabaho, babae, dahil malaking sweldo, ikaw sa bahay, tigaluto. Kasi mas mura i-maintain ka sa bahay kaysa kumuha ng katulong. Magkano sweldo ng katulong ngayon? 7,000? 7,000. Tapos ikaw, iuwi mo kapatid, 2,000 kansinas, pag malagay natin 3,000 dahil pamasahe, sasabi ng asawa, kaysa magpasweldo tayong katulong, hindi pa tayo sigurado. Darling, mag-resign ka na lang kasi 7,000 ang sweldo mo. Kulang pa inuuwi mo. Doon mangyayari sa'yo. Realidad ba yon? Nakita nyo, marami mga lalaki sa bahay. Payag ba kayo mga lalaki? O anong dahilan? Fear. Kaya hindi ka tumataas. Takot eh. Takot ka. Sabihin katabi mo, huwag kang matakot. Alam nyo, please listen. Bakit tayo, mas malakas ang loob natin gumawa ng masama? Wala tayong katakot-takot. Pero yung pag-progress, pagkuha ng bagong challenge sa buhay, takot ka magdesisyon. Anong problema mo? Anong katabi mo? Ano ba problema mo? Ang lakas ang loob mo pagka masama, pero sa mabuti ang hina ng loob mo. Tandaan mo, anak tayo ni Lord. Ang dami mga salita sa Bible, God will bless the work of our hands. Ang hinihintay lang ni Lord sa iyo, yung tapang na desisyon. Humakbang ka sa tubig. Just make the first step. Makikita mo, kapatid, kung paano ka i-bless ni Lord. Diba? So bago matapos ang taon, pastor, laki na sweldo ko. Pakakasalan ko na si Luz. Number 3, never again, sabay-sabay tayo magbasa. Never again will I confess or focus on doubt and lack of faith. Bakit? Anong sinabi ng Biblia? Romans 12:3, God has dealt to each one, every person, a measure of faith. Sabi mo katabi mo, kulang lang sa faith yan eh.
Kulang ka lang sa faith. Dali, sabihan mo. Sa mga gusto mong paligaw dyan, sa mga boys dito, sabihin mo katabi mo, kulang ka lang sa faith. Try mo. Sulatan mo ko ng love letter. Sagutin kita mamaya. Number 4, never again will I confess or focus on weakness. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, the Lord is the strength of my life. Psalms 27 verse 1. Kikinig ba kayo? Sinasa puso nyo ba ito, kapatid? Alam nyo, marami sa atin, ang bibig, Kristiyano lang sa bibig, pero wala sa buhay. Di makita, Kristiyano ka ba? Bet ganyan kayo? Bet ang gulo nyo sa pamilya? Bet parating utang ka lang utang? Bet bigla ka nawawala sa church? Kristiyano ka ba? Bet panay tanggi mo sa leadership? Bet panay tago mo? Kristiyano ka ba? Bet hindi umuunlad buhay nyo? Bet hanggang ngayon hindi kayo makakaisa sa panampalataya? Kristiyano ka ba talaga totoo? Baka kulang lang sa faith. Number 4, never again will I confess or focus on weakness. Bakit? The Lord is the strength of my life. Psalms 27 verse 1. And then, nabasa natin yan, no? Tama ba? Number 5, never again will I confess or focus on defeat. Bakit? Kasi ang pangako ng Panginoon Diyos, God always causes me to triumph in Jesus. Amen? 2 Corinthians 2:14. Walang talunan na Kristiyano. Walang talunan. I-practice nyo lang paging Kristiyano nyo. Makikita nyo pagkakayo. Sa mga bagong umaatin ngayon, ito ng right moment. Mag-decide ka. At sabi mo, never again, babalik ako sa dating buhay ko. Number 6, never again will I confess or focus on lack of wisdom. Grade 1 lang ang inaabot ko, kapatid. Ang dami mga mababang pinag-aralan, pero magandang buhay. Hindi excuse yan. Hindi ko kaya magturo. Hindi ko kayang ganyan trabaho. Ganito lang tinapos ko, kapatid. Anong sabi ng Bible? James 1:5. If any of you lacks wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding faults, and it will be given to him. Number 7, never again will I confess or focus on sickness. May sakit ako, makasakit ako, ganyan, dami excuses. Bakit? Anong sabi ng Isaiah 53 verse 5? With his stripes I am healed. Ganun din sa Matthew 8:17. And Jesus himself took my infirmities and bore my sickness. Alam nyo ba, araw-araw itong prayers ko, Lord? Kasi bago ako magbasa ng Bible, marami akong sunod-sunod na prayer. And last part ng prayer, Lord, kasi before that, Lord, dalahin ko ang mga salita mo na babasahin ko ngayon ay maging sword. At kung makasabay ko nagbabasa, maging sword na nag-expose sa mga sins namin, failures namin, ungrateful, etc. And also reminding us about our calling. Then after that, Lord, as we confess of your sin, dahil pagkukumbik mo ng Holy Spirit sa amin, Lord, sariwain mo po ang mga sugat mo. Dahil sa pamamagitan ng sugat mo, kami po'y pinagaling. Lord, sariwain mo po ang dugo mo na umagos. Dahil kung walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran. Araw-araw prayers ko yan. Bago ako magbasa ng Bible, schedule at mag-take away. And always, lahat ng mga kasabayan ko nagbabasa, Lord, I apply your blood, I apply your wounds. Kapatid, nagpapagaling si Lord. Sabi mo katabi mo, nagpapagaling si Lord. Number 8, never again will I confess or focus on worries and frustration because the word says, I am casting all my cares upon Him who cares for me. Cast your cares upon Jesus who cares for you. 1 Peter 5:7. Huwag ka masyadong balisahin. Huwag kang matatakutin. Huwag kang anxious. Actually nga, sa totoo lang, mas mahal ka ni Lord kasi yung pagmamahal mo sa sarili mo. Totoo yung kapatid. Love ka ni Lord. Problema lang kasi hindi mo siya pinapansin eh. Hindi mo siya hina-highlight.
Ano number na tayo? Number 9? Never again. Sabay-sabay tayo magbasa para dikit sa utak natin, maisul sa puso natin, Holy Spirit. Will I confess or focus on condemnation? Ito yung maging maraming problema ng marami. Dahil ano sabi ng Bible sa Romans 8:1, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Minsan tayo ang dahilan kung hindi tayo makalaya-laya eh. Parati mo iniisip, makasalanan kasi ako eh. Naging masama kasi ako nun eh. Pagka humingi ka ng tawad, sincerely, pinatawad ka ni Lord. Kaya bumangon ka sa ganung klaseng buhay. Kung sasabihin ng demonyo sa utang, wala kang pag-asa, wag mo pansinin yun. Kaya maraming kapatid, wala tayong makitang pagbabago dahil ini-entertain nila yung accusation ni Satan. Wala ka ng pag-asa, masama ka na talaga, hanggang ganyan ka na lang. Pero anong sabi ng Bible? Walang kahatulan ang sinuman na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Number 10, never again. Basahin natin. Will I confess or focus on loneliness? Sino rito parating feeling lonely? Malungkot ako. Malungkot ako. Kaya kung ano-anong ginagawa, try ng sugal para mawalang kalungkutan, nag-iinom. Alam niyo ba, marami babae palainom din. Ayun, naalala ko lang, Faye. Binata pa ako noon, mga barkada ko sa work, pumunta kami Mahayhay. Sino nakakalam ng Mahayhay? Laguna. Pagdating ng gabi, yung host namin, naglabas ng lambanog. Nagdatingan mga babae. Ang lalakas uminom ng lambanog. Batid, maraming ganyan. Dinadraw nila ang kalungkutan nila sa inom. Sa sugal, sa bingo. Ang iba kapatid, yung loneliness nila, nag-aalaga ng pusa, ng maraming aso. At yun ang pinapaganda nila. Kasi lonely sila eh. Actually, tinuro sa amin yun. Nag-aaral ako. 3 na anak, no? Sabi ng professor sa amin, no? 3 na anak ko noon sa, I think, human relationship management. Yung mga walang kalab team, mga sawi sa pag-ibig, usually may inaalagaan yan. Ang tawag doon, ano ba sabi ko noon? Substitute. Substitute ba yun? Ito sa human relationship. Hindi. Anong term na? Ano ba yung term na ginamit ko sa iyo, Pay Kapon? Yun ang kapalit. Kaya mga lonely, kakatakot eh. Pagka ikaw parating, lonely ako. Nakakasampung boyfriend na, 10 girlfriend, lonely pa rin. Ano sabi ng Matthew 28:20? I am with you always, even to the end of the age. Hindi nang iiwan si Lord. Hindi tulad ng maraming lalaki, maraming babae. Amen po ba? Hindi nang iiwan si Lord. Kaya walang dahilan maging lonely ka. Walang dahilan na feeling alone ka. God is just a prayer away. The Lord is just a Bible away. Basahin mo lang. Mararamdaman mo siya. Number 11, never again will I confess or focus on curses or bad luck. Dahil anong sabi ng Bible sa Galatians 3:13-14, Christ has redeemed me from the curse of the law, being made a curse for me, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles, that's me, through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kasama rin yan sa prayers ko, Lord, I rebuke, I bind, and cast away all those curses spoken by mga tao against us, spoken by us, mga general curses, and I lay upon the cross and cover it with your precious blood. Kapatid, wag mong ganito talagang pamilya namin talagang pamilya ng may high blood. Di ba may mga bukang bibig? Kasi ninuno namin mga may high blood, ninuno namin may diabetes, ninuno kasi namin mga lasingger, kaya ganito kami. Sumpa yun Generational curse yun. Dapat i-break mo yan.
Nasa lahi talaga namin yan 12 years old, nagbubuntis na kami. Okay ba sa'yo yun? I-break mo yan, hindi dapat. Nasa lahi talaga namin yan na pagka-high school, pagkatapos ng high school, wala na mag-aaral. Gusto mo, ganun na lang ba? Tanggap mo? That's generational curse. At yan ang inalis sa atin ni Lord. Anong number na tayo? Number 12 na tayo. May 4 na lang tayo. Never again will I confess or focus on unworthiness. Bakit? Maraming ganong feeling din. Di ako karapat-dapat. O sino mga binatilyo rito? Richard, Jomel, April. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kala mo lang yun. Try mo magsalita. Try mo lang. Mga pilang unworthy. Hindi ako karapat-dapat sa work na yon. Kaya hindi mo ma-applyan. Kaya walang nangyari sa'yo eh. Hindi ako karapat-dapat maging pastor. Ano to, nakalbo na ako. Hindi ko pa rin nakikita kapalit ko. Feeling unworthy. Feeling hindi karapat-dapat. Kapatid, never again bumalik ka sa ganyang klaseng pag-isip. Tandaan mo ang pangalan ni Lord na sa'yo. Tandaan mo anak ka ni Lord. Tandaan mo hinugasan ka ng Panginoon Diyos ng kanyang dugo. Kaya kapatid, importante kang tao. Can we say amen? Sabi ng 2 Corinthians 5:22, He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become righteous of God in Him. Number 13, never again will I confess or focus on failure. Sino rito, kapatid, parating ganun lang ang buhay. Failure. Kapatid, graduate na tayo dyan. Romans 8:37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Pwede ba tumayo tayong lahat? Last 2, basahin natin, number 14. Never again will I confess or focus on fear of the future. Huwag ka matakot. Sino rito? Ayaw magtanim ng puno kasi baka mahulog ang apo ko pag akyatin. Fear of the future. As it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. But God has revealed them to us to Spirit. Awan ko kung napapanood nyo ito, grabe nangyayari, no? At mukhang ito na talaga eh. Ngayon, wala nang mayaman o mahirap na bansa. Grabe, ilang deaths sa Texas dahil sa baha. At 170 pa ang missing. Sa New Mexico, hindi Pampanga. Sa China, grabe, pinipilit na itago. Grabe ang distraction sa China dahil sa baha. Ted, parang nakakatakot yung bukas. Tandaan nyo, kapatid, pa sa anak ni Lord, magandang future natin. Daliman mo lang relationship mo sa Kanya. Huwag ka matakot. Kung end of the world bukas, huwag ka matakot. Sagot tayo ni Lord. Kaya ito yung mga moments pagpaayos tayo kay Lord. Ito yung mga moments, kapatid, na pagbulay-bulay yung mga past mo para maisip mo, oy, it's not worth it na balikan ko yung nakaraan ko. Walang maganda sa nakaraan ko. Tama na to. Alam nyo, mas masarap pa nga yung ginagawa natin ngayon as a born again Christian. Masaya tayo, nakakatawa tayo na walang hangover, walang masisirang pamilya, kasi wala na sa ating inom, wala na sigarilyo. Alam niyo, yung mga hindi pa rin titigil ang sigarilyo, o ayaw pa rin tumigil ang pag-inom, pag dumating ang paniningil, kawawa yung pamilya mo maiwan eh. Yan mo, habang nakaratay ka, kung saan sila mangungutang, sa panggamot mo, yung bang gusto mong iiwan ala-ala sa'yo? Tatay ko ay magpigil eh. Kaya may nagbabayad ngayon.
Kami naghihirap ngayon. Okay sana pagka tinam ka sakit, dense kang agad eh. Minsan yung parusa ni Lord talagang pararanasan sa'yo ang kamalian mo. Nagising, kapatid. Lastly, sabay-sabay natin basahin ito. Never will I confess or focus on troubles. Why? Kasi ang sabi ni Lord, sabi ng kanyang salita, ang Bible, John 16:33, sabay nga na tayo malakas. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. I thank God, kapatid, mahina ako. I thank God, marami akong hindi alam. And in a way, nagpapasalamat ako, galing ako sa broken family. Kasi natuto ako magmasa kay Lord eh. Natuto ako magtiwala kay Lord. Kaya sa mga buong family ngayon, sa mga nakakaranas sa kaginhawa sa pamilya, kapatid, wag niyo sayangin yan. Be faithful lalo sa ating Pangdiyos. Kasi alam mo, ang dami sa atin dito, ang bibiglang problema, pero solid kay Lord. Kulang sila sa mga pagkain, pero solid sila kay Lord. Hindi magandang bahay na, pero solid sila kay Lord. Kayo, kapatid, ang gaganda mga kalagayan nyo. And yet, hindi ka mapagkatiwalaan. Hindi ka maasahan. Kasi nawawala ka bigla. Bumibitaw ka bigla sa ministry. Okay. Nangyari na. Wala na tayong magagawa doon. We cannot undo those things. Di natin marirepair yun. But one thing we can do, huwag mong balikan na yun. Huwag mo lang balikan. Let's move forward. Let's move forward. Meron bang bagay na dapat natin pagsisihan? Mga fear, lack of trust. I urge you to come forward. Come on. And promise God, Lord, never again. Never again. Meron ba, kapatid, sa inyo? Who wish to talk to God, who wish maka-receive ng message mula kay Lord, maliban sa mga mensahe na rinig nyo ngayon? Come on, I urge you. Dahil sa mga magulang, maganda pumunta sa harapan mga mag-asawa. Kasi, tayo ang may yung grabe mag-e-epekto natin sa mga anak natin sa pamilya. Meron ba rito mga mag-asawa, sama-sama rito sa unahan? I want to pray for you. Come on. It's about time to make commitment na never again lalakarin natin yung dati nating tinakaran. Kasi nakita natin resulta. Sa mga mag-asawa, sa mga leaders dito, na meron kang worry, meron kang fear, meron kang anxiety, kulang pang tiwala mo kay Lord, doon sa mga masyadong confidence sa sarili, why not come forward?